Si Ashley Wadsworth ay pinanganak noong July 25, 2002 sa Vernon, British Columbia sa Canada. Ang kanyang mga magulang ay sina Kenneth at Christy. Dalawang magkakapatid sina Ashley at ang kanyang ate ay si Hailey. Matapos mag-divorce ng kanyang mga magulang, muli nag-asawa si Kenneth at nagkaroon ulit ng dalawang anak na sina Crystal at Brandon. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang pamilya, nanatiling matatag si Ashley. Kilala si Ash na masigasig, wala kaibigan at mahilig gumala at sobrang mabait. Kaya naman hindi nakakapagtaka na maraming nagmamahal sa kanya, sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Mahilig din si Ash sa social media at madalas ay doon niya ibinabahagi ang mga masasayang araw ng kanyang buhay kasama ang pamilya at mga kaibigan. At sa pamamagitan ng social media ay nakilala din niya ang lalaki na nagngangalang Jack Sipple. Si Jack ay taga Essex, England. Nagsimula ang kanilang virtual na pagkakaibigan noong taong 2015 nung si Ash ay 12 years old pa lamang at 15 naman si Jack. Si Jack ay pinanganak noong January 9, 1999 at nagmula sa komplikadong pamilya. Siya ay nakatira sa kanyang ina na si Tracy Dalton at sa kanyang stepfather na si Ricky. Napaka-charming ni Jack pero may problema siya sa pag-uugali. Kilala din siya na palabiro at nakakatawa pero may ugali siya na pabago-bago ang mood. Si Ash at Jack ay ipinakilala ng isang mutual friend sa online. Sa kabila ng kanilang distansya, kaagad namang nagkasundo ang dalawa at halos ilang oras sila kung mag-usap araw-araw sa chat. Alam ng pamilya ni Ash ang tungkol sa pagkakaibigan nila ni Jack at habang tumatagal ay mas lalong napapalapit ang kanilang loob sa isa't isa. Madalas din kung magpadala ng regalo si Jack kay Ash, gaya na lamang ng mga damit, stuffed toys at minsan pa nga ay pera. Pero nakikita ng pamilya ni Ash na parang na-obsess na si Jack sa kanya. Kapag meron sila hindi pagkakaunawaan at kapag blinak ni Ash si Jack, gagawa at gagawa ng paraan ng lalaki para lamang makausap si Ash. Katunayan ay pinatatupan ni Jack ang pangalan ni Ash sa kanyang braso. Napakasiloso at napaka-controlling na rin ni Jack at sinusubaybayan niya ang lahat ng galaw at kung sino ang mga kinakausap ni Ash. Pero lingid sa kaalaman ni Ash, ay marami pala siyang kinakausap na ibang babae at karelasyon. Pero sa kabila noon, nabihag pa rin ni Jack ang puso ni Ash. Taong 2018, sa edad na 16, ipinahayag ni Ash ang pagnanais na makita ng personal si Jack. Pero hindi siya pinayagan ng kanyang pamilya dahil na rin sa nag-aalala sila sa kanyang kaligtasan. Lalo na at babiyahe siya papunta sa ibang bansa ng mag-isa. Nakapagtrabaho si Ash sa isang fast food chain at doon na rin siya nagsimula mag-ipon ng pera. Dahil sa pangarap niya na makita ng personal si Jack. November 12, 2021, sa edad na 19, nagdesisyon si Ash na tuparin ang matagal na niyang pinapangarap. Bumiyahe siya papuntang UK na may 6 na buwang tourist visa para makita si Jack sa unang pagkakataon. At para na rin mas-celebrate ang kanyang birthday na kasama ang lalaking itinitibok ng kanyang puso. Ayon sa pamilya ni Ash, bumiyahe siya papuntang UK para subukan ang posibilidad na mamuhay kasama si Jack at marahil ay doon na din niya ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagkita ang dalawa sa unang pagkakataon noong November 13, 2021 sa London Gatwick Airport. Sa kaparehong araw ay binago din ni Ash ang kanyang profile picture sa kanyang social media ng litrato nila ni Jack. Tumira si Ash sa apartment na inuupahan ni Jack sa isang public housing complex sa Northwest Chelmsford. Nung una ay pinakita ni Jack kay Ash kung gaano siya kamapagmahal at maalaga. Madalas silang gumala sa lugar at nagpapapicture kahit saan-saan ng magkasama. Pero may pagkamasumpungin si Jack na siya nagiging sanhi na hindi nila pagkakaunawan minsan ni Ash. Nung sila'y magkasama, halos hindi mapaghiwalay ang dalawa. Si Jack ay walang trabaho at umaasa lamang sa mga social allowance at paminsan-minsang tulong mula sa kanyang ina. Si Ash naman ay naka-tourist visa lang kaya hindi siya maaring magtrabaho sa bansa. Madalas na mag-post si Ash sa kanyang social media ng mga masasayang araw kasama si Jack. Katunayan ay nag-adapt pa sila ng tuta na pinangalanan nilang Winston na siya nagdagdag saya sa kanilang pagsasama. Ngunit habang tumatagal ay nag-iiba ang ugali ni Jack. Mas gusto niya na lagi na lang sa kanyang apartment, humihit-hit ng marijuana at naglalaro ng video games kaysa lumabas. Kinakaramdam si Ash na para silang nakakulong lalo pa at mahilig siyang gumala. Hindi siya sanay na laging nasa bahay lamang. Mas lumala din ang pagiging controlling at paghihigpit ni Jack
dahil ayaw niya na nakikipag-usap si Ash sa mga kapitbahay. Bago pa man pumunta sa UK si Ash, nakikipag-usap na ito sa kanyang mga kaibigan na American missionaries mula sa kanilang simbahan sa Canada. Pero kahit yun ay pinagbabawal din sa kanya ni Jack. Kaya patago na lamang kung makipag-usap at makipag-chat si Ash sa mga kaibigang missionaries at binubura ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Napansin ng mga missionaries na may pagka-controlling at abusado si Jack. Katunayan ay ipinagtapat din ni Ash sa mga kaibigan ang napansin niya kay Jack at sinabi na mas deserve niya ng mas higit pa sa lalaki. Pero ang kanyang pangunahing layunin daw ay mapasaya si Jack. 6 na linggo pagkatapos na pagdating ni Ash, nag-text si Jack sa kanyang ina at inamin na nasaktan niya si Ash dahil nagselos umano siya nung nalaman na may 2 British number na blinak si Ash ilang taon nang nakakalipas. Patuloy pa rin sa pag-post ng mga masasayang litrato si Ash sa kanyang social media. Pero pasikreto niyang kinukuhanan ang kanyang mga pasa. Naikwento din ni Ash sa kanyang kapatid na si Hailey ang mga nangyayari sa kanila ni Jack. Pero binalaan niya ito na kung magsusumbong ito sa kanyang ina, kahit kailan ay hindi na siya magpapakita pa sa kanila. Sinabi yun ni Ash dahil takot siya na kamuhian ng kanyang pamilya si Jack. Huling parte ng December 2021, nagtangkang magpakamatay si Jack sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming anti-anxiety na gamot. Mabuti na lamang at kaagad na nakatawag ng ambulance si Ash kaya naisalba ang buhay ni Jack. Pagkatapos ng insidenteng yon, si Ash nang nag-aalaga kay Jack. Aksidenteng nasabi ni Hailey sa kanilang ina ang tungkol kay Ash, kaya nakiusap siya sa anak na bumalik na sa kanila. Pero giit ni Ash na magbabago din si Jack. Unang bahagi ng 2022, isa na namang pangyayari ang naganap. Binasag ni Jack ang bote ng beer sa ulo ni Ash. Dahil sa takot kaagad na nag-video call si Ash kay Hailey habang sinisiguan pa siya ni Jack na linisin niya ang mga kumalat na bubog sa sahig. Kitang-kita ni Hailey kung gaano kagalit at kung sigawan ng lalaki ang kanyang kapatid. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Hailey sa kapatid na umuwi na, mas pinili pa rin ni Ash na manatili sa tabi ni Jack. January 9, 2022, nag-celebrate pa si Jack ng kanyang birthday na parang walang nangyari kasama ang kanyang pamilya at si Ash. Di nagtagal ay nag-organize ang ina ni Jack at stepfather ng isang trip papuntang Rye. Isang tahimik na baybayin sa bayan para mairelax ang anak na nagtangkang magpakamatay. Sa kanilang mga pictures ay makikita na maayos na naman ang dalawa na nagbibigay ng maling impresyon para sa pamilya ni Ash na walang kaalam-alam kung gaano kalala ang kanyang pinagdaanang pang-aabuso. Huling parte ng January ay muli na namang sumiklab ang galit ni Jack. Binato niya ng kandila at remote ng TV si Ash habang nakikipag-video call ito kay Hailey. Muli na namang nagmakaawa si Hailey sa kapatid na bumalik na. Noong una ay sumang-ayon si Ash pero bigla ding nagbago ang kanyang isip. Dahil pinangahawakan pa rin ni Ash na sa loob ng bayolenteng pagkatao ni Jack ay nandoon pa rin ang kanyang pagka-charming na una niyang ginusto sa lalaki ilang taon nang nakakalipas. Pinapanalangin din ni Ash na ang mga gamot at ang pagmamahal niya ay ang siya magpapagaling sa lalaki. Umaga ng February 1, 2022, muli na namang nagalit si Jack. Inakusa niya si Ash na lihim daw ito nakikipagkita sa ibang lalaki. Kaya kinuha niya ang cellphone ni Ash at sinuri ang mga social media accounts ng babae. Bandang alas 8 ng umaga, isa sa mga kapitbahay ni Jack ang nakarinig na sumisigaw si Ash. Ilang saglit lamang ay biglang lumitaw si Ash sa harap ng kanyang pintuan na nakapaa lamang. Umiiyak at may mga dugo pa sa kamay si Ash dahil nagalit umano si Jack matapos nitong makakita ng hubad na babae sa kanyang cellphone. At ipinagpalagay ni Jack na kilala ni Ash ang babae. Pinagmumura at binasag ni Jack ang kanyang cellphone at tinapon pa ni Jack ang kanilang aso sa pader. Kahit natakot na si Ash para sa kanyang buhay, nagmakaawa pa siya sa kapitbahay na huwag na tumawag sa mga pulis. Dahil sira ng kanyang cellphone, nagdesisyon si Ash na tawagan ang kanyang pamilya gamit ang cellphone ni Jack. Nagsumbong si Ash sa ginawa sa kanya ni Jack kaya kaagad sila nag-book ng flight para kay Ash noong February 3. Sinabi ni Ash kay Jack na aalis na siya sa loob ng 2 araw. Sinabi ng ina ni Ash na kaagad na siyang pumunta sa airport kung saktan ulit siya ni Jack. At binantaan pa niya si Jack na tatawag na sila ng mga pulis kapag sinaktan niya si Ash. Habang nagkahanda ang pamilya ni Ash sa kanyang pagbabalik, kinontak naman ni Hailey ang ina ni Jack pero paalis din ito kaya hindi siya mangingialam pa sa dalawa. Bago pa man maibaba ni Hailey ang telepono, ipinahayag pa ng ina ni Jack na baka saktan muli ni Jack ang kanyang sarili kung aalis si Ash.
Muling tumawag si Ash sa kanyang pamilya na tumagal pa ng halos 3 oras. Nagtapos ang kanilang pag-uusap ng alas 11 sa UK at alas 3 naman ng madaling araw sa Canada. Makalipas ang ilang minuto, nag-message si Jack sa kanyang ina at sinabi na muli na naman niyang sinaktan si Ash at palagay niya ay nabali ang kamay ni Ash. Pero hindi na nakapag-reply ang kanyang ina. Bandang 11:22 ng gabi hanggang 12:02 ng umaga, nag-message si Ash sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa Vernon gamit ang cellphone ni Jack para humingi ng tulong. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng oras, walang may nakapag-reply kay Ash. Sa pagitan ng 12:38 at 12:45 ng umaga, sinakal ni Jack si Ash hanggang sa malugutan nito ng hininga at kaagad na kumuha ng kutsilyo sa kanilang kusina at sinaksak ng 70 beses si Ash sa dibdib at tiyan. Matapos niyang mapatay si Ash, nagawa pa niya maglaro ng kanyang video games. Pinalitan din niya ang kanyang profile picture sa kanyang social media ng picture nila ni Ash. Nag-record din siya ng video message para kay Hailey kung saan ay pinahayag niya ang pagmamahal niya kay Ash. At humingi din siya ng kapatawaran at sinabi na hindi niya kayang bitawan si Ash at ang kanyang isip ay hindi na gumagana ng maayos. Sa video ay makikita pa na si Ash ay nasa kanyang tabi at naliligo sa sarili nitong dugo. Kasunod nun ay sinugatan ni Jack ang kanyang dibdib para ipakita kung sakaling may mga pulis na prinotektahan lamang niya ang kanyang sarili laban kay Ash. Sa kabilang dako naman, pag-agising ng pamilya ni Ash ay nabasa nila ang kanyang messages. Dahil sa pag-alala, kinontak nila ang isang kaibigan ni Ash na nasa Chelmsford. Pinuntahan niya ang apartment ni Jack pero walang sumasagot kaya nagdesisyon siya na tumawag ng pulis. Napansin din ng kaibigan na yun ni Ash na active ito sa kanyang social media kaya minessage niya pero si Jack lang ang nag-reply sa kanya at nagpapanggap na si Ash. Sinabi niya na hindi na niya kailangan pa ng tulong dahil okay na umano siya. Hindi naman pinansin ni Jack ang mga messages mula sa pamilya ni Ash at mga kaibigan na halos hindi na magkamaya kung ano ang kanilang gagawin. Di nagtagal ay tumawag si Jack sa kanyang kapatid na si Nadia at inamin ang pagpatay kay Ash. Ipinakita pa niya ang katawan ni Ash sa kapatid habang sila ay naka-video call. Bandang 4:30 ng hapon, pinasok ng mga pulis ang apartment ni Jack. Kahit hindi pa man alam ng pamilya ni Ash ang nangyari sa kanya, malakas na ang kutob ni Hailey na may masamang nangyari sa kapatid. Kaya tinawagan na niya ang kanilang ama na si Kenneth na siyang tumawag sa mga pulis sa Canada. Di nagtagal ay nakatanggap siya ng masamang balita mula sa mga British police na si Ash ay pinatay. Kaagad na inaresto si Jack at inamin din niya kaagad ang ginawang krimen. Ayon sa kanya, nakakaranas siya ng psychotic episode. Dinala siya sa Chelmsford Prison habang nag-aantay ng kanyang paglilitis na naka-schedule noong September 7, 2022. Sa lumabas ng toxicology report ay nakahit-hit siya ng marijuana at nakainom din siya ng anti-anxiety drugs noong ginawa niyang krimen. Sa kanyang crime psychiatric evaluations naman ay tinuring din na fit si Jack para dumalo sa paglilitis. Dahil sa napakaraming ebidensya laban sa kanya, nag-plead guilty si Jack at ipinaalam sa kanya ng judge na meron lamang isang posibleng sentensya sa kanyang ginawa at yon ay habang buhay na pagkakakulong. Bumiyahe papuntang UK ang mga magulang ni Ash para dumalo sa paglilitis. Sa panahon ng paglilitis, idinetalya ng prosecutor ang mga criminal history ni Jack. Nagumulat sa mga magulang ni Ash dahil nalaman nila ang totoo tungkol sa lalaking kumuha ng buhay ng kanilang anak. Sa edad na 15 ay nagkaroon na ng iba't ibang kaso si Jack na sangkot ang mga babae. May record din siya na sinaktan niya dati ang kanyang ina. Makailang beses na rin nagtangkang magpakamatay si Jack. At taong 2020 may ikinulong din siya na babae sa loob ng kanyang apartment. May nakarelasyon din siya na sinakal niya ang babae at kinulong niya sa kanyang apartment pero hindi nagsampa ng kaso laban sa kanya. Si Jack ay hinatulan ng life imprisonment na may posibleng parole pagkatapos ng 23 years. Pagkatapos mahatulan ni Jack, nagsagawa pa ng vigil ang pamilya at iba pang mga tao sa harap ng apartment ni Jack. Nadala pabalik sa Canada ang mga labi ni Ash dahil na rin sa tulong ng dadaang donasyon na naipon sa pamamagitan ng crowdfunding campaign na inorganisa ng kanyang pamilya. Ang mga natitirang pera mula sa mga donation ay i-donate sa Scholarship Foundation at sa Domestic Violence Support Organization. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat!
Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!